Meron pa palang isa, no? Our YouTube channel, The Master Teacher BS. Again, The Master Teacher BS is Road to 1,000 subscribers. So please, like, share, and subscribe. Handa na po ba tayo mag-aral? Okay, so sa lahat po ng handa na ay umupo ng maayos at sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sabihin sa katabi, say it every day. It is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed because of our Lord Jesus Christ. Ang ganda po nun. Kasi hindi lang material yung ating hinahanap na pagpapala. Amen, mga kapatid? Kaya minsan yun nakakainit ng ulo pag wala yung material Pero dahil kahit walang material na bagay, masaya ka pa rin kasi pinapasaya ka ng ating Diyos in a spiritual way. Can you hear, amen? Amen. Okay, so handa na po ba tayo? Let's begin. It's time to learn the heart of the Father or the compassionate Father, ang mahabaging Ama. And ang ating text ay Psalms 103 verse 13. Sabi po rito, the Lord is like a, father to his children, tender and compassionate to those who fear him. Again, Psalms 103:13, the Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. So today we will talk about, next, the prodigal son. Alam niyo po yung kwento ng prodigal son? So, i-review lang natin ulit para makita natin what does it really mean to have the heart of a father. So, ang prodigal son po ay kilala din sa tawag na the compassionate father. Sabi nga natin, the compassionate father, okay? Or mahabaging ama. At madalas po, pag sinabi nating the prodigal son, sino ang una nating naiisip? Yung tatay ba o yung anak? Siyempre, yung son, kasi the prodigal son. Imbis na ang focus natin ay yung father na mapagmahal. Can you hear, amen? So, what I mean is, a title is very important. Amen po? Sapagkat pag mali ang pamagat, mali ang maibibigay mong pakahulugan at ipaparating sa isip ng tao. Example, pag sinabing the three musketeers, sila ng musketeer? Three. Kasi three nga, di ba? Pag sinabing Wonder Woman, ano siya, babae o lalaki? Babae. Pag sinabing Superman Returns, sinong bumalik? Si Superman. Di ba? Superman Returns. So, napaka-importante ng title. Kaya nga po, this morning, sisikapin po natin na baguhin yung tema ng The Prodigal Son. Imbis na mag-focus ka dun sa anak na pasaway, mag-focus tayo dun sa mapagmahal na ama. Can you hear, amen? Sapagkat ang bida ngayon ay ang ama natin sa langit. Katulad ngayon na ang ating mga tatay ang bida sa buwan po ng June. Palapakan nga na po natin sila ulit. Happy Father's Day! So let's have an in-depth study of the story of the prodigal son. Luke chapter 15 verse 11 to 16. Please read along with me. Sabi po diyan, verse 11. Jesus went on to say, there was once a man who had two sons. May isang mama, dalawang anak. The younger one said to his father, yung bunso, Father, give me my share of the estate. So, he divided his property between them. Madaling kausap. Sabi niya, Tay, akin na yung aking mana. Binigay naman. 13. Not long after that, the young son got together all he had, set off to a distant country, and there, look at this, there squandered his wealth in wild living. No? So, nakuha niya na yung kanyang mana at nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama, punta siya sa malayong lugar at inisquander niya. Ang Greek word ay diascorpidso or prodigo. Ibig sabihin po nito, mamaya papakita ko po ang ibig sabihin. Winaldas niya. He squandered his money. 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. Nakita niyo yung sitwasyon? Kinuha niya yung mana niya, inubos niya, winaldas niya yung kanyang pera, dumating ngayon ang famine. Sabi nga natin famine. Ano sa Tagalog? Taggutom.
No? So sa buong bansa, naging taggutom at wala silang makain. 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country. Who sent him to his field to feed pigs. 16, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. No? So, pumasok na lang siya sa isang namasukan na trabaho. Anong kanyang trabaho? Tagapagpakain ng baboy. At dahil nga gutom na gutom siya, may taggutom, famine, pinilit niya na punuin ang kanyang sikmura nung kinakain ng baboy. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Amen mga kapatid? Kasi walang nagbibigay sa kanya ng kahit anumang pagkain. Talon tayo sa verse 25. Meanwhile, the older son, ito naman yung panganay, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So galing siya sa labas, sa bukid, pag-uwi niya, may kasiyahan. 26, so he called one of the servants and asked him what was going on. Ano nangyayari? 26, 27, your brother has come, he replied. Umuwi na yung kapatid mong bunso. And your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. No? Bumalik ang bunsong kapatid mo, pinapatay yung pinakamataba na baka kasi safe siya at walang problema. 28, the older brother became angry and refused to go in. Nagtampo siya, ayaw pumasok. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father. No? Sabi ng tatay, pasok ka na. Sabi niya, Father, look, all these years, I've been slave for you. Nagpakaalipin ako sa iyo. Naging masipag ako. Nagtrabaho ko para sa iyo. And never disobeyed your orders. Yet, you never gave me a young goat so I could celebrate with my friends. No? Kahit man lang maliit na kambing, no? Para sa aking mga kaibigan, hindi mo ako binigyan. 30, last verse, everybody. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. No? So bakit itong anak mo? Winaldas ang pera mo, pero nung umuwi siya, ay pinagpatay mo pa siya, hindi ng payat kundi ng pinakamatabang baka. So, that's the whole story of the prodigal son. So, let's have an observation of the characters of this story. So, meron pong tatlong characters. Sino po yon? The younger son, the elder son, and the compassionate father. So, let's go with the younger son, si Bunso. Ang name po na prodigal in English means, next po, squanderer. In Greek, it means Diascorpidso, or in Latin, prodigo. Ang ibig sabihin po nito ay wasteful. No? Sa Tagalog ng wasteful, waldas. No? Sinasayang niya lang ang lahat ng mayroon siya, lalo na yung kayamanan or pera na meron siya. So, nare-reflect po ba yan sa mga bunso? Hello? Sino may mga bunso rito? So, hiningi niya ang kanyang kayamanan, tapos umalis siya, pero nung naubos na, bumalik ulit. Bunso nga kasi. Are you with me, mga kapatid? Next, number 2, the elder son. Ito naman, hindi mo may tuturing na mabait itong panganay sapagkat in Jewish culture, dapat meron siyang ginawa para hindi umalis ang bunsong kapatid. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Pero hindi niya yung ginawa. Ano yon? Ang pigilin ang kanyang kapatid para umalis at mangibang bayan. Bakit po? Sabi ng Bible, James 4:17, so then, if you do not do the good we know we should do, ano sabi? We are what? Guilty of sin. Sa Tagalog, alam mo naman na dapat gawin ang isang mabuting bagay, pero hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Amen po ba mga kapatid? Mabuti po bang magsimba? Pag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Mabuti bang tumulong sa kapwa?
Pag hindi ka tumulong, may kakayanan ka naman, ikaw ay nagkakasala. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Mabuti po bang mag-pray? Kaya dapat pumunta tayo ng Wednesday prayer meeting. Pag hindi ka pumunta, ikaw ay nagkakasala. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So you see, yung wala kang ginawa ay kasing kaparehas lang nang hindi ka gumawa ng mabuti. Nagkakasala ka pa rin. Are you with me mga kapatid? Amen. Dapat din po, even sa trabaho, hindi tayo nanlalamang ng kapwa. Bakit? Proverbs 11:1. The Lord hates cheating, but He delights in honesty. Sapagkat may kasabihan tayong honesty is the best policy. Mas maganda yon, honest ang isang tao, kaysa naman lagi mong bantayan, pag nalingat ka, kinukupitan ka. Are you with me mga kapatid? Amen. So, if you see those comparison ng eldest at youngest, kadalasan, laging masama ang tingin sa bunso, pero hindi mo nakikita, mayroon ding masamang ugali yung panganay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, it's a tie. Okay. Alright? Doon tayo sa pangatlong character. Ito pong focus natin. Sino yun? The compassionate father. No? Ito po ay ang description ng isang ama na mapagmahal. Pero, siya ay helpless. No? Wala siyang magawa sapagkat mahal na mahal nga niya ang kanyang mga anak. May mga amang po na sadyang mapagmahal. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Bukod sa sila'y napakatapang, pero pagka anak na ang pinag-uusapan, talagang natitiklop po yan. Bakit po? Hindi dahil minsan ayaw mo talagang saktan ng anak mo eh. Tama ba mga tatay? Ako talaga pigil na pigil. Hanggat maaari nga, 1, 2, 3, kung pwede hanggang 100 bago mo sila kakantain. Tama ba mga kapatid? Pero mas lumalabas pa rin yung ating pagiging ugali na mahabagin or mapagmahal. Amen po ba? Amen po. Amen. Bakit? Ito'y dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Tama po? Tama po ba? Sabi ni Mahatma Gandhi, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. No? Hindi yung dahil malakas ang boses mo, o kaya malakas kang manuntok, mambatok, malakas ka na talaga. Hindi po. Dahil ang tunay na lakas daw, sabi po rito, ay yung taong mabilis magpatawad at magmahal. Are you with me mga kapatid? Amen po. Pero hindi natin kilala ang ating Ama sa Langit. Kaya yung iba pagka hindi nakapag-church, nahihiya. Ayoko mag-church. Bakit? Kasi galit sa akin ang Diyos. Hindi po totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. No? Ang Diyos natin ay mapagmahal na Ama. Amen po mga kapatid? Dapat yun ang ipinta mo sa isip mo. Huwag kang mahihiya na lumapit sa ating Ama. Let's look at the verse again. Psalms 103, verse 8 to 13. Simulan natin sa verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger. Nagagalit bang Diyos? Pero slow to anger. Nagkamali ka, nakakatatlo ka na, nakakalima ka na, nakakasampu ka na, slow to anger. Abounding in love. Amen. Verse 9, He will not always accuse, nor He will harbor His anger forever. Tingnan niyo po yun. Tingnan yung tatay na to. Hindi siya nagtatanim ng galit forever. Amen mga kapatid? Nagagalit ang Diyos, yes. Pero hindi siya nagtatanim ng galit sa'yo the moment na in-accept mo na ikaw ay nagkamali. Tama ba mga kapatid? Amen. Or kung lalaban ka, syempre, lalong magagalit ang tatay mo sa iyo, ang ating Ama sa Langit. Amen? Verse 10, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Diba sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung nagkasala ka, dapat patay ka na ngayon. Pero tingnan mo naman, lumulusog ka pa. Diba? Buhay ka pa rin at pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi binabayaran ng Diyos ng kasamaan ang iyong kasalanan. Bagkos, pinupuno ka niya ng biyaya, ng pagmamahal para ikaw ay patuloy na magbago sa iyong buhay. Shout amen. Kaya palapakan natin ang Diyos. Do you realize that mga kapatid? Aba, mapagmahal pala ang Diyos na ito. Verse 11, everybody, for as high as the heavens
are above the earth. Malayo bang distansya ng lupa sa langit? Napakalayo. So great is His love for those who fear Him. 12, as far as the east is from the west, ano daw? So far as He removed our transgressions from us. 13, as far as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion to those who fear Him. Amen po mga kapatid? So pilit na ipinapaliwanag ng salmista ang ating Ama sa Langit, kahit gaano ka pa kasama, kahit ang dami ng iyong kasalanan, sa east hanggang sa west ang layo, pinaglalayo niya yung kasalanan at ikaw kasi ayaw niyang maalala yung masamang ginawa mo. Are you with me mga kapatid? At ang panahon na ito nung sinulat, dilakad po. Wala pang eroplano, walang barko, walang mabibilis na mga kotse. Are you with me mga kapatid? So ibig sabihin, napakalayo ng ating pong kasalanan sa atin kung ang Diyos ang mangunguna sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Amen. So, balik tayo ngayon sa prodigal son. Kung pag-aaralan po natin ang parable na ito, yung pamagat po ay misleading. Bakit? Dahil ang una po na papasok sa ating isip, ang bida ay yung anak. Kasi nga, the prodigal son. Can you hear amen? So para maintindihan natin ng tama, let's answer 3 questions about the story. Number 1, ano po yan? What did the father think when his younger son asked for inheritance? Ano kayang inisip ng tatay nung hiningi na bunso ang kanyang mana? Ano kayang ang iniisip ng tatay? Everybody. Pag ikaw, nilapitan ng anak mo, tay, akin ang mana ko. Ano kayang ibig sabihin niya? In a Jewish culture, ganito pong ibig sabihin niya. Next po, my son wants me dead. Aba, yung anak ko, gusto na akong mamatay. Bakit? Kasi bago mo makuha ang isang mana, dapat ang isang nagpapamana ay ano? Patay na. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? At marami pong mga kagaya ng bunso na mga tao sa panahon natin ngayon. Bakit? They want to live with their lives without God. Gusto nila mabuhay sila malayo sa kanilang tatay. No? Marami mga anak tayong ganyan na ayaw ginagabayan ng anak, ayaw nila na nandiyan ang tatay nila, mga magulang nila, pinapalayo nila, kasi gusto nila magsolo at magsarili. Ganito rin po ang bunso. They want to live their lives without God. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Amen. Ang gusto lang palagi ng maraming tao, rights and privileges. No? Gusto nila, Lord, pagpalain mo ako. Lord, may prayer ako, pakisagot naman. Pero pag sinabi na ng Diyos na magbigay ka, maglingkod ka, mag-church ka, ayaw. Are you with me mga kapatid? Sabi na, ibang usapan na yan, Lord. Are you with me mga kapatid? Amen. Bakit? Sapagkat marami po ang hindi patunay na na-born again in their spirit. Kaya feeling nila, okay lang kahit hindi magsimba. Sino sa inyo ang ganon? Kahit hindi naman ako nagsimba eh. Ang mahalaga, nakikipag-usap ako sa Diyos. Look at this. Sabi ni Pastor Gani, fellowship with God brings what? Blessings. Not vice versa. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kung walang fellowshipping, walang pagpapala. Bakit? Kasi hindi mo talaga marirealize ang tunay na nais ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba mga kapatid? Example, sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng pagpapala. Sabi ng Diyos, sige, pumunta ka sa church, bibigyan kita. Hindi ka pumunta, pero pinadala niyo yung pagpapala, 1 million. Ngayon, yung 1 million, winaldas mo. Yung pala, may gusto pang sabihin ng Diyos sa iyo, kaya pinapapunta ka niya sa Kanya. Yung 1 million, ibigay mo kay Pastor Gani, kasi papalitan ko ng 2 million. So hindi mo tuloy na-realize yung tunay na gusto ng Diyos intended sa mga pagpapala na binibigay sa iyo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, magsimba ka para marinig mo ang boses ng Diyos. Shout amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Are you still with me? Or else, lalayo ka sa Diyos. Gusto mo lang puro benefit, puro pagpapala. Amen po ba mga kapatid? Luke 15:16, tuloy natin ang kwento.
No one in the country would give him any food, and he was so hungry, yung bunso, that he would have, look at this, eaten what the pigs were eating. Tatanungin ko kayo, nakakain ba siya ng kaning baboy? Ano yung ginamit na word? Eaten. Past tense. Nakakain kaya siya? Yes. Dating napakayaman, marangya ang buhay, pero dahil matigas ang ulo, ayaw sumunod sa kanyang tatay, ang kanyang kinain ay kaning baboy. Saklap. Ano? Mga kapatid? Amen po ba? It could also happen to us. Na alam mong anak ka ng Diyos, pero bakit naghihirap ka? Isa lang ang sagot. Hindi ka sumusunod sa iyong tatay. Amen po ba mga kapatid? Therefore, sabi ni Pastor Gani, next, without fellowship with God, look at that, blessings are lost. Amen mga kapatid? Ayaw mong lumapit sa tatay, sa blessor, sa nagpapala, nawawala din ang ating mga pagpapala. Amen po ba mga kapatid? At sabi ko nga po kanina, my son wants me dead, sabi ng tatay. Gusto na akong mamatay ng aking anak. Bakit? Kasi gusto na niyang kuwanin ang kanyang mana. It's like what we're saying sa Diyos. Diyos, pagpalain mo ako, pero ayoko sa'yo gusto ko lang pagpapala mo. It's like saying, God, I want you dead. Ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yong piling. Amen po ba mga kapatid? Kaya wag natin gagawin yon. Lumapit tayo, parang pagpapala ay dumating sa ating mga buhay. Shout amen. Amen. Number 2 question is, how should the elder brother has responded to the family crisis? No? Dapat may gagawin yung kuya Ano ang kanyang response? Ano ang kanyang ginawa doon sa problema ng kanilang pamilya? No? Una sa lahat, dapat ang mga panganay, ang kanilang ginagawa pag may nag-aaway ng mga magkakapatid, mga maliliit, ano ang ginagawa ng panganay? Dapat siyang umaawat at siyang nagbabati sa mga magkakapatid para buuin ang pamilya. Sabi nga natin, buuin at hindi wasakin. Amen po ba mga kapatid? Pag panganay ka, malaki ang responsibilidad mo na buuin, hindi lang ang mga magulang, ang pamilya. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Now, get this. In the church setting, yung mga elders of the church, taas nga pong mga elders ng church, yung mga matatagal na sa church, 10 taon na. Amen mga kapatid? Amen? Yung mga leaders, taas nga kamay ng mga leaders. Wala, Lord. Taas nga po, nahiya ba kayo? Papalitan na lang natin kayo kung ayaw nyo. Amen? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo papakantahin. Pinapataas ko lang yung mga elders ng church. Taas nga po nga kamay. Amen? Sabi po rito, ang mga matatanda ng iglesia ay merong responsibility na buuin din ng church, hindi wasakin. Amen mga kapatid? Nagkaroon ng pagkakagalit. Yung si brother, masama ugali. Narinig ng elder, mas matanda. Hindi totoo yan, mabait yan. Sige, kausapin mo lang. Tama ba mga kapatid? Hindi yung sususugan mo rin. Masama talaga ugali niyan. Hindi nga ako pinahiram Nandiyan po ba yung mga kapatid? Malaki rin ang responsibilidad ng mga panganay. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Sabi rito, next, within the Jewish cult setting of the story, as elder brother, he possessed what? A strong responsibility to act as a mediator in such a family crisis. Why? To help the broken relationship in the family. Amen po mga kapatid? So hindi lang bunso ang dapat sisihin. Dapat tignan din natin ano nga ba ang ginawa ng mga panganay sa pamilya at sa loob ng church. Can you hear amen? Amen po ba? Pero nung nag-research ako, alam niyo bakit hindi nakialam yung panganay sa bunso? Kasi doble ang matatanggap niya pag lumayas at umalis yung bunso. Are you with me mga kapatid? Kaya hindi niya pinigilan. Sige, gusto mong lumayas? Akin lahat ng matitira. Tama mga kapatid? Amen. Now, question number 3. Look at this. What law governs inheritance? Ano yung batas na sumasaklaw sa mga mana? No? Ano pong sagot natin? Next, Jewish law of inheritance. Sapagkat dito po, kapag ipinamana ng isang tatay yung kanyang mana sa kanyang anak,
yung tatay, hindi niya pwedeng ibenta yung lupa. Bakit? Ito'y pag-aari na ng anak. Pero ito pang masama, yung anak, hindi rin niya pwedeng ibenta yung lupa hanggat buhay yung kanyang tatay. So, pareha sila. Nakuha niyo po yun? Hindi pwedeng benta ng tatay, nasa anak na. Yung anak, hindi rin niya pwedeng ibenta yung lupa kasi buhay pa si tatay. Tama ba mga kapatid? So, ibig sabihin, naghihintayan sila. Ano nga bang mauuna? Sana mamatay na yung tatay para makuha ko na yung aking mana at maibenta ko na. Are you with me mga kapatid? Now, dahil nga hindi mo maibenta yung lupa dahil nandiyan pang yung tatay, babaratin yung lupa mo hanggang sa mabili ito sa pinakamababang presyo, hindi ka rin makikinabang. Can you amen? So, hindi maganda na kunin pala ang mana kagad na hindi pa binibigay sa iyo ng tatay at hanggat buhay pa siya. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya kung ikaw ay may tatay, dapat ikaw ay lagi lang nakapisan sa kanya. Are you with me mga kapatid? Amen. So, ang question na ito, why did Jesus teach in parables? No? Pastor, bakit si Jesus lagi nagtuturo patungkol sa pamamagitan ng parabola or parables? Why? What's our answer? A parable is an earthly story with heavenly meaning. Ibig sabihin, may spiritual na meaning ito sa atin. Sa mga tao na nakita ito, prodigal son, okay, masama yung anak, tapos na. Pero sa atin, meron itong heavenly meaning. May mas malalim na pakahulugan ito para maging pakinabang sa atin. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya pag binanggit mo ulit ang title na The Prodigal Son, hindi yun ang magandang kwento. Bakit? May mas maganda pa na pamagat na pwedeng ibigay. Halimbawa ako, kung ako ang naggawa ng kwento na yan, may mas maganda akong ipapamagat sa kanya. Ano nga po yon? Next po, everybody. The Prodigal Son's Loving Father. Dugtungan mo para hindi naman nawala yung credit ng The Prodigal Son. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? The Prodigal Son's Loving Father. Doon ka mag-focus sa mapagmahal na ama. Amen po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kamusta ang relasyon ng mga magkakapatid? Taas nga kamay ng mga may kapatid pa. Taas nga po. Tayo may kapatid pa, di ba? Yung sa pamilya. Kailan kayo huling nag-away? Nagkamustahan. Hello? Kailan kayo huling nagbangayan? No? Pero siyempre, away magkapatid lang naman yan. Di ba mga kapatid? Amen po? Kaya mapapansin natin, tingnan nyo po, kahit napakabait ng mga magulang nyo, napakabait ng tatay nyo, ng nanay ninyo, walang problema sa magulang eh. Minsan, ang nagiging problema ay dahil din sa mga anak na walang takot sa kanilang magulang. Kanya amen? Amen po ba? Kruk, kruk, kruk. Ayaw nila. Amen po mga kapatid? Amen. Ay, salamat sa 10 sumagot ng amen. Now, here's the big revelation. Ayon po sa kwento, bakit nasira yung kanilang relasyon, no? Nung pamilya na ito? Gusto niyo bang malaman kung bakit nasira? Amen po ba mga kapatid? Gusto niyo bang malaman? Para hindi na ninyo pamarisan at hindi mangyari sa inyong pamilya. Gusto niyo malaman? Basahin ulit natin. Luke 15:13. After a few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to a country far away, nag-abroad siya or nag-tour, where he wasted, scorpizzo, his money in reckless living. O, tatanungin ko ulit kayo. Nandiyan sa verse, ang sagot. Bakit nasira ang kanilang pamilya? Anong sagot? Hindi si Pacquiao, ha? It is because of money. Amen mga kapatid? Ang punot dulo ng kanilang awayan ay ang pera. Amen po mga kapatid? Yung anak, gusto niya ng pera. Lalayas ako, kailangan ko ng pera. Sabi ng panganay, lumayas ka, akin ang matitirang pera. Ang sabi naman ng tatay, nako, gusto na nila akong mamatay, kinukuha nila ang pera ko. Amen po ba mga kapatid? So, it's all because of money. Amen po mga kapatid? Alam nyo ba, pag dumating na ang huling araw at magugunaw na ang mundo, wala ng kwenta ang mga naipon yung pera.
May mga naipon ba kayong pera? Yung mga bank account nyo, check nyo rin minsan. Baka hindi na gumagalaw. Yung mga tinago nyo sa mga baul, sa mga banga, sa mga bote, sa mga inipit nyo sa libro, check nyo. Baka wala na't inanay na. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat darating ang araw, useless. Sabi nga natin, useless. Ang pera na iniipon mo. Tapos nagpatayan kayo, nag-away kayo magkakapatid dahil lang sa pera na yan. Amen po mga kapatid? Look at the story. In eschatology, it means the end time story. Ganito po ang mangyayari. Ang magagamit na po natin ay walang iba kundi ang mark of, next po, the beast or yung tinatawag na 666. Let's read this. Revelation 13:16-17. Ito yung po yung mangyayari sa mga maiiwan. The beast forced all people, small and great, rich and poor, slave and free, to have a mark placed on their right hands or on their forehead. May tatak sa kanang kamay at sa kanilang noo. Ano nakalagay? Mamaya. No one could buy. Look at this. Walang makakabili or sell. Walang makakapagbenta without this mark. That is the beast name on the number that stands for the name. Verse 18. Everybody. This calls for wisdom. Whoever's intelligent can figure out the meaning of the number of the beast because the number stands for the name of someone. Ano yung number? Its number is 666. Amen? Pag ikaw ay tinatakan sa iyong kanang kamay at sa iyong noo ng 666, tangan-tangan mo ang pangalan at tatak nung beast, nung halimaw na nando sa impyerno. Are you with me mga kapatid? Kaya kung nag-iipon ka ng maraming pera, hindi mo naman pala maibibili, hindi ka rin makakapagbenta, at hindi ka nakasama sa rapture kasi wala kang Kristo sa puso, isa na lang ang option mo para ikaw ay mabuhay o kaya makabili ka gamit ang iyong pera. Ano yon? Tatak ka ng ano? 666. Nabasa naman natin. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit ka pa dadaan sa ganong hirap? Samantalang kung hindi mo inibig ang pera, minahal mo ang iyong kapwa at ang iyong pamilya, lahat sana kayo ay nag-church at kayo ay naglilingkod sa Panginoon, diretso na kayo sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, anong ibig sabihin natin? Do not love money. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Next, sabi dyan, both brothers are spiritual sick in different ways. Pareho silang may problema. May sakit sila. Ano yon? They both build relationship based upon money. No? Pera-pera lang yan. Both sons are lost to their father, but in different ways. Ano yon? The younger son lives, ang bunso umalis, the elder son, abangers, si kuya. Tama ba mga kapatid? But you go to hell. Bakit? Kasi inipon mo lang naman yung pera kung hindi mo ito gagamitin para sa Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Gusto niyang masolo ang lahat ng meron si tatay. Ano nga po bang sabi ng Biblia patungkol sa pera? Masama ba ang pera? Ha? Alam naman natin, di ba? Hindi masama ang pera. Kaya ka nga nagtatrabaho kasi gusto mo meron kang pera, meron kang panggastos, meron kang pambili ng gusto mo. Walang masama sa pera. Can you hear amen? Ano ang masama? 1 Timothy 6 verse 10. Everybody. For the love of money is what? The source of all kinds of evil. I-apply natin sa prodigal son. O, yung dahil gusto niya ng pera, akin na yung mana ko, kahit buhay ka pa. Namang panganay, sige, lumayas ka, akin lahat ng matitira. Amen? Source of all kinds of evil. But some have so eager to have it that they have wandered away from faith and have broken their hearts with many sorrows. Dahil gusto mo ng maraming pera, kahit linggo, nagtatrabaho ka, lumalayo ka sa church, ayaw mo na nagpe-pray, bahala na ako Lord, okay na ako. Are you with me mga kapatid? They have wandered away from their faith and broken their hearts. Look at the result. You have broken your hearts with many sorrows. Ba't ako nalugi?
Ba't ako naloko? Kasi nga, lumayo ka doon sa totoong nagpapala, ang Diyos na buhay. Can I hear amen? 11, look at this, everybody. But you, man of God, avoid all these things. Strive for righteousness, ano pa? Godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Hindi po ako magpapanggap sa inyo. Sino sa inyo ang kailangan ng pera? Taas nga kamay. Hindi ko na ulitin ang tanong. Basta ako, kailangan ko ng pera, nakataas ang kamay ko. Masama ba ang pera? Hindi po. Anong masama? The love of money. Amen po mga kapatid? Huwag mo mahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos na nagbibigay ng pera. Amen po mga kapatid? At pag ginawa mo yan, lahat ng iyong pangangailangan, nangako siya, idaragdag niya sa'yo at hindi ka pagkukulangin sa lahat ng iyong pangangailangan. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos. One more verse, Hebrews 13:5. Sulat mo ito para matandaan mo. Stay away from the love of money. Be satisfied with what you have. Tingnan niyo po yan. Be satisfied with what you have. Kumita ka na ngayong araw. No? Buong kalahating araw, nagtrabaho ka na. Yung bang kalahati, hindi mo maibigay sa Diyos? Andiyan po ba yung kapatid? Walang satisfaction. Amen po mga kapatid. Kaya hindi masamang magtrabaho eh. Pero yung kumita ka na at gusto mo pa rin kumita ng kumita ng kumita ng kumita ng kumita, you're not yet satisfied with it. Can you hear amen? Bakit? Nakalimutan mo ang pangako ng Diyos. Anong pangako niya? For God has said, Gani. Sige, sabi mo pangalan mo. 1, 2, 3. Sabi mo pangalan mo. Gani. I will never fail you. Gani. I will never forsake you. Amen na kapatid. Sino nangako? Si pastor ba? Hindi ako. Ang nangako ay ang ating Diyos. At pag ang Diyos ang nangako, tutuparan niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? So, anong ibig sabihin natin dito? Next po. May picture ba dyan? Kanina. Wala. Do not love money. Amen po mga kapatid? Huwag nating mahalin ang... Sino po yung mga anak ng Diyos dito? Taas nga kamay. Parang hindi nyo alam Pag hindi kayo anak ng Diyos, anak kayo sa kabila, maging matalino. Sino ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay, pumalakpak sa Panginoon. Pangako ng Diyos. Pag hindi mo mahal ang pera, mas mahal mo ang Diyos, idaradag niya ang lahat ng pangailangan mo. Amen mga kapatid? So, do not love money. Are you still with me mga kapatid? Okay, so let's move on. Let me share with you 5 pointers on what is in the heart of a father. Bilisan po natin ito. Number 1, picturean na lang ninyo. Number 1, everybody, our father's heart is what? Full of compassion. Sabi nga natin compassion. Tinignan ko yung meaning ng compassion. Ito pala yung malasakit. Sa kapagkat siya ay hindi magandang nasapit. No? Siya ay nagkamali, siya ay nadapa, siya ay naloko, at nagmamalasakit ka sa kanya. Amen po mga kapatid. Luke 15:20. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was what? Filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Amen mga kapatid? Do you imagine that? Ano ginawa ng tatay? Niyakap daw niya, wrap his arms around him and kiss him. Saan galing ang bunso? Sa babuyan. Mabango ba siya? Napakarumi ba niya? Yes. Mabango ba siya? Mabaho ba siya? Pero, niyakap pa rin siya at hinalikan ng ama. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Madalas yung mga magulang natin, di ba? Cute na cute yan sa mga anak na baby, lalo pag bagong paligo. Tama ba? Pero pag pumupo yan, pinagpapasapasan, o ikaw na, ikaw na. No? Pero dito, iba. Sukdul ang biyaya. Niyakap niya ang ating karumihan. Amen na kapatid? Sapagkat sukdulan ang biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Psalms 145:8-9, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Tandaan mo yan. Mahal ka ng Diyos, hindi siya madaling magalit. Amen? Isaiah 49 verse 15. Ang ganda. So the Lord answers,
Can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Even if a mother should forget her child, I will never forget you. Mga nanay na nagluwal ng kanilang mga anak, makakalimutan nyo ba yung mga anak nyo? Mga nanay, hindi po, di ba? Irony, sinabi ni Isaiah, kahit nga ang isang ina, makalimutan niya ang kanyang anak, look at this, sabi ng Panginoon, I will never forget you, Gani. Amen mga kapatid? Isa lang ang ibig sabihin niyan, mas matinding magmahal ang Diyos natin kaysa sa mga nanay at tatay natin. Can I hear amen? Kaya palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kaya pag namatayan ka ng nanay at tatay, huwag malungkot. Father to the fatherless is okay. Sapagkat nandyan ang ating Ama sa langit. Shout amen. Next, number 2. Our Father's heart is what? Full of mercy. No? Amen po mga kapatid? Just like a helpless parent. No? Wala akong magawa. Gusto ko na talagang tirisin tong anak ko na to. Pero meron pa ring mercy at punong-puno. Amen mga kapatid? Ephesians 2:4-5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved. Amen po ba mga kapatid? Dahil sa mayamang biyaya ni Kristo, ikaw ay nabiyayaan ng habag at awa. Romans 5:8, isa sa paborito ko. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, ano sabi? Christ died for us. Tindi, no? Makasalanan ka, hindi ka kapansin-pansin, pasaway ka, namatay pa rin si Kristo para sa iyo at sa akin. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. 1 John 1:9, sa mga anak, if we confess our sins, He is what? Faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen po? Alam mo bang anak ka na ng Diyos? Kaya dapat wala na sa iyong hiya-hiya eh. Tay, sorry, nabasag ko yung flower vase. Tama ba mga kapatid? Hindi yung, naku, ayokong pumunta. Kasi sabi ng pangako ng Diyos, if you confess, pag sinabi mo nagkamali ka, He is faithful. Tapat siya. O, sabi mo, papatawarin mo ko. He is faithful, He is just, and will forgive us our sin. Can you hear amen? Kaya sabi sa katabi, lumapit ka palagi. Magdasal ka palagi sa ating Ama sa langit. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Are you still with me? Okay. Next, number 3. Our Father's heart is what? Full of power. Alam niyo po ba yon? Ang puso ng isang ama ay puno ng kapangyarihan. Job 36:22. Remember how great is God's power. He is the greatest teacher of all. No? Alam mo bang makapangyarihan ng Diyos mo? Pag wala ka ng pera, kanino ka lumalapit? Kay kumare, kay kumpare, o sa Diyos? Sa Lord muna dapat. Amen mga kapatid? Kasi siya ay makapangyarihan. Amen po mga kapatid? Luke 12:7 NLT. And the very hairs on your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to Him than a whole flock of sparrows. Amen po ba? Amen po mga kapatid? Ang kaya mo lang bilangin ay yung ngipin na tumutubo sa anak mo. Pero pag tumubo na yung mga buhok niyan, hindi mo na kayang bilangin. Etong maganda. Si Lord, bilang niya ang buhok mo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ano naman ngayon kung bilang niya ang buhok ko? Buhok nga bilang di mas bilang niya yung laman ng pitaka mo, paubos na. Amen mga kapatid? O marami pa. Amen mga kapatid? Amen po ba? God knows every detail of you kasi makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Job 12:10, for the life of every living thing is in His hand and the breath of all humanity. Amen mga kapatid? Pwede niyang kuhanin ang buhay mo, mayaman ka, kinuha niya, walang problema. Tama? Pero kung gusto niya ulit ibalik ka, kaya pa rin niya. Amen mga kapatid? Kasi hawak niya ang ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sino po sa inyo ang nangarap na mabuhay siya ng 100 taon? Ano ba rito? Ay, salamat na eh. Cheers. Oh?
Eh yung iba, hanggang ano lang po kayo? Bahala na po kayo sa, sa inyong desisyon. Are you with me? Okay, ayoko manghimasok kung gaano kayo kahaba mabuhay. Pero ang totoo, hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Maiksi man o mahaba ang buhay, basta hawak ng Diyos, lahat ng pangarap mo ay matutupad sa Panginoon. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Number 4, malapit na po. Our Father's heart is what? Full of grace. Sabihin nga natin, grace. Biyaya, no? John 3:16, pamosong verse, everybody, sa Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak. Biyaya po yun. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? Are we clear with that? Kaya wag ka na magtatampo sa Diyos. Kahit mayroon kang kasalanan, mas marami ang biyaya niya. Lumapit ka lang sa Kanya. Amen mga kapatid? And finally, 5, next, our Father's heart is what? Pakipicturean nyo na lang. Full of blessings. Sabi mo nga blessings. Sino sa inyong gusto ng blessing? O minsan ito lang gusto natin sa Lord. No? Lord, gusto ko ng pagpapala. At alam mo ba, ang iyong tatay na nasa langit ay punong-puno ng pagpapala. Amen mga kapatid? Tingnan nyo po, balikan natin ang kwento ng prodigal son. Luke 15:22. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Aba. Akala ko ba binigay na lahat ng mana? Bakit may mga sinusuot-suot na kung anong pinapasabi ni tatay? 23, bring the fattened calf and killed it. Let's have a feast and celebrate. Bakit? 24, for the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Amen mga kapatid? Akala ko pa lahat ng mana binigay na. Bakit may mga natitira pang binibigay pa? Amen mga kapatid? Hindi mauubusan ng pagpapala ang ating Ama sa langit. Manumbalik tayo sa Panginoon. Can you amen? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya minsan, alam mo na, Lord, parang ang layo ko na sa iyo. Bumalik ka kasi. Alam mo na ka lang malayo ka eh. E di bumalik ka. Tama po mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Because it's your decision. Gusto mo bang kumain ng kaning baboy? It's your decision. Ang daming masasarap na pagkain sa bahay ng iyong ama. Mag-decide ka, bumalik sa iyong tatay at sasagana ulit ang iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? John 1:16, out of the fullness of His grace, He has blessed us all. Look at this. Giving us one blessing after another. Amen po mga kapatid? Sino sa inyong mayroon ng sahod na malaki, tapos meron pa siyang negosyo na kumikita ng marami, at maraming mga kapatid na mayayaman na nagbibigay pa sa kanya? Gusto niyo ba yun mga kapatid? One blessing after another. Hindi ka nauubusan. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Last verse, Matthew 6, verse 32 to 33. For the pagan run after all these things. Ano yon? Sa panahon na yon, food and clothing. Yun lang naman ang gusto nila eh. Pagkain, damit, okay na sila. Wala namang internet nun. Walang sasakyan, walang kotse, walang bahay na malalaki. No? And your heavenly Father knows that you need them. Alam ba ng Diyos na kailangan ng pantuition ng anak mo? Alam ba ng Diyos na wala ng bigas, ang inyong bigasan? Kailangan mo na ng pambili? Alam ng Diyos eh. Look at this. Your heavenly Father knows that you need them. 33, anong gagawin mo? Everybody, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. May gagawin ka. Sabi sa katabi, may gagawin ka. Seek first. Unahin mo muna. Hanapin mo muna. Sino? Ang iyong ama sa langit. At ang pagkain na yan, ang pambayad ng tuition pinaanak mo, ang pambayad ng mga bills mo, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Hindi ka magkukulang. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Again, sabi ni Pastor Gani, fellowship with God brings what? Blessing. Huwag kang lumayo sa Diyos. Amen na kapatid? Dahil pag lalayo ka, saan ka mapupunta? Kay devil.
kaning baboy. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, have you realized na napakabuti ng ating Ama sa langit? Amen po mga kapatid? Kaya nga po nung ginagawa ko po yung lesson na ito, sabi, Lord, anong gusto mo na sabihin ko sa kanila? Sabi ng Lord sa akin ganito, anak, sabihin mo sa mga tao, ako ay napakabuting Ama at Diyos. Amen mga kapatid? Ilagay natin sa puso natin yan. Sabi nga natin, ang Diyos ay napakabuting Ama at Diyos. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Dahil pag naranasan mo na ang Ama mo'y mapagmahal, kaya mo na rin na magmahal ng iba, ng iyong kapwa. You are compassionate with others as well. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, let me just give you a bonus. Noong 2008, nasa Saudi po ako, 16 years ago na ngayon, kinumpute ko, single pa po ako noon. Meron po akong magazine na binabasa doon sa aking desk. At nakita ko po yung isang sulat. Kinopya ko siya. Actually, sinulat ko siya isa-isa. Nasa isang maliit na papel yon. At sabi ko, gagawin ko to pagdating ng alaw. Pag ako'y naging tatay na. Kasi single pa nga po ako noon. No? So, picturean nyo na lang kung gusto nyo. Ano yung mga yon? 12 parenting principles a father should know. No? Para lalong maging malapit sa'yo ang iyong anak. No? Some may work for you, some may not, pero try mo na rin. Number 1, you have to listen to your children. Okay ba yon? Makinig ka sa anak mo, may sinasabi siya. Number 2, you have to allow your children to make simple decision. Nay, anong susuot ko? Short o pantalon? Bahala ka na. Number 3, tell your children you're proud of them from time to time. Tama? Sinasabihin nyo ba yon? Good job, anak. Ang galing. Yeah, si Carrie. Ganyan. Daddy, top ako sa ganyan. Hihintay niya talaga, good job. Appreciate them. Amen mga kapatid? 4, every child is different. Amen mga kapatid? Iba-ibang anak mo. Dapat kabisado mo kung paano siya pasunurin. Yung iba pera, yung iba palo, yung iba salita lang. Andiyan po ba yung mga kapatid? Different. 5, apologize your kids when you're wrong. No? Nakakababa ng dangal pag nagsorry ka sa anak mo. No? Ako minsan, ginagawa ko po yan. Nagsosorry ako sa mga anak ko once they realize they're wrong. Amen mga kapatid? 6, explain yourself to your children. Ipaliwanag mo yung sarili. Not because nakukulitan ka na, kundi ipinapaliwanag mo ito para maintindihan niya. Amen mga kapatid? 7, remember that raising children is tough. Mahirap. Mahirap ba magpalaki ng anak? Amen. Yaya at yayo ka. Number 8, don't fall into the martyr syndrome trap. Ano yon? Yung pong mga sinasabi lagi, mga litanya ng mga magulang. Kung alam ko lang na ganyan kang lalaki, sana pinisil ko na lang yung ilong mo. No? Are you with me mga kapatid? So, wag po tayong laging ganon sa ating mga anak. Amen mga kapatid? 9, be honest to your children, lalo pag nagkakaedad sila because they can understand. Amen? 10, play with your children. Nakipaglaro ba kayo sa mga anak nyo? Lalo na yung mga bata pa, no? Kasi pag matatanda na yan, ayaw na nila. Ano pa? 11, don't use the do as I say, not as I do lines. It's stupid, insulting, and won't work. And don't live a double standard. Kung ano yung sinabi mo, dapat yun din ang gagawin mo. Amen na kapatid? Amen po ba? Yun yung lesson natin na nakaraan, di ba, sa midweek service, the delayed blessing. And number 12, everybody, pray. Ito mas maganda. Pray for your children. Do you pray for your children? Never miss. Huwag mo yung kakaligtaan ipag-pray ang inyong mga anak. Amen na kapatid? Sige po, tayo tayong lahat. Again, Psalms 103 verse 13. Basahin natin ng malakas. Everybody, 1, 2, 3, go. The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Be loving and compassionate like God. Amen mga kapatid? Amen po ba? May ipapangako ba natin na tayo magiging mapagmahal, kagaya ng ating Ama sa Langit? Amen. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos, narito po ang aming mga magulang, mga tatay at nanay, at mga future na mga magiging magulang, Panginoon, parents to their family. Lord,
turuan nyo nga po kami, Panginoon, kung paano po ipamuhay ang pagiging mapagmahal. Sapagkat ang mundong ito ay napupuno na po ng galit, ng sama ng loob, ng mga alitan. Lord, may we be an instrument of love, compassion, mercy, and also blessing, Lord. Make us a channel of blessing para masabi po ng maraming tao na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay na Diyos sapagkat hindi niya pinagkukulang ang kanyang mga anak. Panginoon, salamat po. At narito po ang aking mga minamahal na tatay. Tulungan niyo po kami on how we are going to raise our family. May mga tatay po dito, Panginoon, na nahihirapan sa kanilang pamilya. Patuloy po, Lord, na bigyan mo po sila ng wisdom, ng knowledge, understanding, ng kalakasan, ng physical na pangatawan. Even, Lord God, iba yung proteksyon sa kanilang trabaho, Panginoon, upang patuloy po, Ama, na sila po ay makapagpataguyod po ng isang Kristiyanong pamilya. Lord, salamat po sapagkat ang aming mga ama ay kilala ka, Panginoon. And that's one thing na pwede namin ipagmalaki. Sapagkat gaya ng aming Ama sa langit, pwede rin po naming magaya ang inyong mga ugali. That we will become tender and loving and compassionate Father. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy po na ipagkaloob nyo nga po ang pangailangan ng aking mga ama, mga tatay na narito sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ito man po yung material na bagay, pinansyal na bagay, emotional. Bigyan mo po kami ng katatagan ng loob, puso, ng sipag, ng encouragement, Lord. And even, Lord, most of all, spiritual na pagpapala, buhay na walang hanggan, divine healing, at kapayapaan ng isip na nagmumula sa iyo. Lord, thank you for the divine security that you have given us, and also thank you for all the blessing that you have given to these fathers, and even the blessing that is in stored for them sa mga darating na panahon. Lord, use us at patuloy po, Ama, na maglilingkod kami habang kami po'y nabubuhay, sampo ng aming pamilya. Kagaya po ng sinabi po ni Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. Ito po ang aming pangako, Panginoon. At may nga tayong binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Be loving and compassionate like God. Happy Father's Day po, and to God be all the glory. Amen. Are you blessed? Super. So kung kayo po'y pinagpala, ay pagpalayan din po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. Let's proceed with